Pag-reverse o pagbaliktad ng Court of Appeals sa acquittal case, parang kailangan magkaroon, di ba? Parang, praying. Obvious naman, no? Obvious naman na parang timing na timing, no? Parang the timing, may kamay ang timing dito, Humanap sila ng talaga, ng way. No? Maybe, I mean, not really allegedly, siguro, that's what we are thinking. Maybe. Hindi mo kayo biglang mag-isip. Kasi after niya manalo, diba? Kung natalo kaya si De Lima, meron pa kayang ganyan? Ayun nga, diba? May lalabas pa kayang ganyang ruling. No? Para ka nang bubuisit lang diba? Para ka nag-file ng cyber libel sa tao na hindi naman talaga ka-cyber libel ang ginawa. Para lang guluhin, inising ka lang, i-hassle ka lang, paggastos ka lang, diba? So, ayun. Tsaka yung grave discretion, grave abuse of discretion. Pero isipin mo, ang tagal tumakbo nung kaso, kulang ang tawag dito, ang pinesenta na ebidensya. Oo. At saka nakulong na yan, ilang taon, 6 na taon? Tapos hindi pa na-iset lahat doon, di ba? 6 na taon, it has been running. Siguro 7 years na, actually, 6 almost days. Buong period ni dati Pangulong Duterte ata. Tapos meron pa rin grave abuse of discretion. Diba? Parang, what the hell? What the hell is that? Tapos in a span of a week or in a span of a day na umaalagwa siya. Biglang bugs. May reverse. Pero of course, tignan natin kung ano nga ba hindi natin malalaman ano nga ba ang tunay nangyari behind the scenes sa korte at sa mga judges, no? O sa judge na nag-decide ng reversal na to. Pero kaabang-abang paano mag-move forward, no, itong pag-reverse ng acquittal. So kung hindi na siya acquitted, paano i-execute to? Paano i-enforce to, no? Ang labo yun, bro. Labo talaga. Na-convict siya, di ba? Tapos inapela. Pagka-apela, na-acquit. Tapos, i-apela ulit. Ano yun? Like,